Kanina po nabanggit, Sir, sa Meralco po, nabanggit ni Speaker Cayetano yung pong sa lifeline rate. Tama po ba yan? Ito po kasi ay nasa Section 5 ng inyong prangkisa. Ang sabi po rito sa Section 5, the grantee shall implement lifeline rate to marginalize end users as mandated under Republic Act number 9136. Paano nyo ini-implement po ngayon itong lifeline rate sa mga marginalized? Yung mga marginalized po, ito yung mga kababayan nating talagang nasa kalagayang mahirap at nagdarahop. Paano po ba natin nabibigyan ng justisya yung tinatawag nating lifeline rate? Opo, Mr. Chairman. Yung tinatawag po natin na lifeline rate po ay meron po silang subsidized rate po na binibigay tayo na mas mababa po dun sa mga sinisingil natin na ordinaryong residential customers po, Mr. Chairman. Magkano po yun, Ito sir? po yung mga customers po natin na kumukonsumo po ng 100 kilowatt hour and below po, Mr. Chairman. Halimbawa po, yung isang mahirap na pamilya nag-consume po ng 100 kilowatts. Paano po papasok yung lifeline rate doon? Automatic po pag kinumpute po yung singilin po sa kanya, i-apply po yung mas mababa po na presyo per kilowatt hour po, Mr. Chair. Magkano po yun? Bigyan nyo nga po kami ng value. Magkano yung 100 kilowatts kumpara natin dun sa hindi siya marginalized? Per kilowatt hour. Meron ka per kilowatt hour rate. 0 to 20, 100% discount. Mr. Chairman, if the rate is, kung ang konsumo po ninyo ay nasa 0 to 20 kilowatt hour po, ito po ay 100% discount po. Kung ang konsumo nyo po ay nasa 21 to 50 kilowatt hour po, ang discount rate po ay 50%. So ibig sabihin po ay kalahati po ng singilin ang babayaran lang po ninyo. Kung ang konsumo nyo po ay nasa 51 to 70 kilowatt hour, 35% discount rate. At kung 71 to 100 kilowatt hour, meron pong 20% na discount rate po. Napakaliit po yata noon kasi para maging zero rate po yung kanyang babayaran, wala siyang babayaran. Sa tingin ko parang naglaga siya ng isang itlog lang eh. O kaya pinainit niya yung tubig na ipaliligo niya siguro. Para makita po natin ang importansya ng lifeline rate, dapat po siguro, kasi lifeline eh. Pag sinabi mong lifeline, talagang may kaugnayan sa kanyang ikabubuhay. Sana significant po yun eh. Pero kung kukunin po natin na ang kanyang konsumo ay 20 kilowatts, ano po yung ginawa niya para lang makakonsume siya ng 20 kilowatts? Di ba parang naglaga lang siya ng isang itlog? Nasaan po ngayon yung katuparan ng lifeline rate? Hindi po niya mararamdaman yun eh. Karaniwan po kasi kahit mahirap ang tao, para lang magkaroon siya ng kasiyahan sa buhay, makapagkonsumo siya siguro ng 100 kilowatts. Halimbawa po natin si Congressman Mike Defensor. 100 kilowatts, hindi siya qualified sa lifeline rate sapagkat hindi naman po siya marginalized. Ako po, marginalized, qualified ako doon. Pero kailangan namin parehong makonsume yung 100. Siguro, meron tayong konting panonood ng TV, may mga basic na appliance lang po. Pero para po ako huwag niyong singilin, kailangan huwag kong gamitin ang aking, siguro, nakukuha po niya yung ibig ko sabihin. Paano magiging
Paano magiging realistic po yung lifeline rate kung lalagyan pa po ninyo ng calibration na kailangan 21 kilowatts ang magasta mo? Hindi po realistic ito eh, Mr. Meralco. Opo, Mr. Chair. Ito pong rate po na lifeline bracket po na binabanggit po natin, ito po ay naaayon po dun sa inaprubahan po ng Energy Regulatory Commission. No, ERC And na naman. Ito na naman, puro ERC At the same na lang time ito. po, Mr. Chair, ang total po na nakikinabang po dito is nasa mga 70% po ng ating mga consumers po, Mr. Chair. Hindi po siya realistic kasi ito yung nakikita namin. Madam ERC, siguro isa na naman po sa dapat nating tingnan. Ang marginalized po kasi ay sila ang dapat nating tulungan. Kaya po nilagay sa batas yung lifeline rate. Pag sinabing lifeline, talaga pong importante. Nakasasagip po ng buhay. So doon po natin bigyan ng parang impetus yung sinasabi nating pantulong o pang-ayuda sa kanila. Nasa prangkisa po kasi natin. Opo, Mr. Chairman. Naintindihan po natin yung Mr. Chairman. Okay. Dito naman po kasi sa Section 6, the grantee shall establish consumer desks that will handle consumer complaints. Nitong panahon po ng COVID, yun nga, bigla na lang nakita ng consumer. Bakit naman 11,000 naman ang babayaran ko? Hindi niya po makontest yun. Hindi siya makalabas. Wala namang sinasabi ang ERC o ang Meralco kung saan mo i-contest ito o i-dispute niya kaya o makikipag-usap sa inyo. Napakahirap po ng kalagayan niya. Kahit na sinabi natin hindi muna namin kayo sisingilin, pero para sa isang mahirap po palaging niyang naaalala yun, baka hindi pa nga makatulog yun. Bakit naman nagkaganito ako? Yung po kasing pag-asikaso sa isang mahirap na tao, sa panahon na kailangan niya makipag-usap sa inyo, bakit ang ERC pa yung napakaraming nag-set up sila ng mga tauhan nila para alalayan ng mga kababayan natin. Meron po kasing malapit na Meralco doon sa may kung alam po niyo yung junction ng Masinag Market, yun po yung Sumulong at saka yung Marcos Highway. Meron po kayong isang Meralco sub branch yata yun. Makikita doon kung nandun nga yung mga consumer desks. Kulang po talaga yun. Sa mga tweed, ito po ay parte ng inyong pananagutan sapagkat nasa prangkisa ito ninyo. Kagaya ng aming ipinayo sa ABS-CBN, ito yung prangkisa mo Opo, Mr. Chair. Igalang mo Yung ito. pong sa business center po natin, nung panahon po ng ECQ, tama po kayo, napilitan po tayo na pansamantalang isara po yung mga business center. Pero magmula po ng binuksan po, nung nag-general GCQ na po tayo, agaran po namin binuksan po yung mga business center natin. At gaya po ng binanggit namin kanina po, Mr. Chair, may mga iba hong channels of platform kung saan po pwede po din maghain po ng reklamo po ang mga customer po natin. At ito naman po ay ina-actionan po natin kaagad pag natanggap na po natin, Mr. Chair. Tama po yun, Mr. Chair. Pero dito sa prangkisa natin, sa bawat pagkakataon, ano man yung magiging sitwasyon ng bansa, palaging dapat nakaalalay tayo sa ating mga consumers. Tama po, wala namang naghangad na magkakaroon tayo ng COVID. Pero nangyari po talaga yun Sa makatwid, kahit anong panahon, yung alalay po, kailangan nating maibigay anuman po yung kalagayan ng bansa natin, alang-alang sa pagtulong natin sa ating mga consumers na pananagutan naman ninyo. Dito po sa Section 16 ng inyong prangkisa, ang sabi po rito, the grantee shall comply with and be subject to the provisions of Commonwealth Act number
146. Ito po yung Public Service Act. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. As amended, otherwise known as the Public Service Act, NRA 9136. So doon muna tayo sa Public Service Act. Ano po ba yung profit margin na sinasabi ng Public Service Act? Yan po ba yung RORB, Mr. Chairman? Ito po yung PSA, Commonwealth Act number 146, Public Service Act po ito eh. Meron kasing sinasabi ron, ang isang public utility ay merong limitasyon kung ilan ang dapat niyang kitain. Nabasa niyo po ba yun? Ang recollection po namin dyan, Mr. Chair, to the best of our recollection, kung titingnan po natin yung Public Service Act, meron pong nabanggit doon tungkol sa RORB, rate of return base po, na naglalaro po between 12 to 15% po. Ang pagkakaalam ko, 12% lang. 12% po, Mr. Chair. Tama po. Eh kung halimbawa, tanungin namin kayo, kung pag-uusapan natin yung income ng Meralco sa 2 taon na nakalipas, halimbawa, ikumpara natin 2018 versus 2019. Ilang porsyento ba yung kinita ng Meralco 2019 as against 2018? Ballpark figure, maski na po estimate lang. I-check po namin, babalikan ko po kayo ngayon, Mr. Chair. Sige po, may konti pa naman akong tanong. Sana bago ako matapos, ma-estimate natin kung magkano naman ang profit margin ng Meralco. Yung po kasing ikabababa ng ating singil ng kuryente, may kaugnayan po kasing malaki kung magkano po natin binili sa ating mga sources. Tama po ba yun? Mga suppliers po, Opo. Opo. Kasi po kung siyempre mahalang bili natin ng kuryente, walang iniwan po naman sa ibang mga mangangalakal din, di ba? Halimbawa po yung mga maggugulay sa Baguio o sa Quezon, mahal po yung kuha nila. Sa mga tweed, ipapasa rin po nila sa halagang karapat-dapat lang para kumita rin sila. Tama po ba yun? Yung generation po natin, pass-through po, Kong. Ano po? Yung, kung ang tinatanong po natin ay yung supply po ng power, generation po, ito po ay pass-through po sa mga consumer po natin. Yun nga po. Hindi po Siyempre, kumikita si Meralco kung po ano dyan. po yung Sir. nakuha nating mataas, siyempre pass on lang tayo. Tama po ba? Kung ano po yung kinutata po, nabili po natin sa RESM, Mr. Chairman. Tama po. Mababa po yung nakuha natin, siyempre mababa yung maibibigay natin. Ganun lang po yun eh. Apo. Kaya po kasi nagkakaroon ng malaking problema doon sapagkat yung ating mga power supply agreements kasi hindi ko nga po alam kung bakit pati yung sana po pumapasok na rin dito yung competition commission natin eh. Na, alam ko bagong gawa itong commission na ito. Pero sa tingin ko po para magkaroon lang ng competition talaga, isang competition talaga na realistic na kung saan ang bawat isa magpapaligsahan nakapagserbisyo ng mas maganda, mas mahusay. Katapos-tapusan po kasi noon ang magbe-benefit talaga yung mga mamamayan eh. Ang nangyayari kasi halimbawa sa ERC, pwede po bang matanong muna kayo
Yung mga power supply agreements, matagal na po kasing pinagdidebatihan sa Kongreso ito eh. Sino po ba talaga ang merong karapatan na mag-determine nito? Ito po ba ay sumasailalim sa competitive bidding talaga para sa ganun matukoy natin kung sino yung pinakamababa, edi doon tayo kumuha. At palagay ko naman, ang Meralco, inconsequential naman sa kanya ito eh. Kung ito yung makukuha niya, mababa, ganun din naman yung maibibigay sa consumer, hindi naman siya mawawalan ng kita doon sapagkat distribution lang siya. Kung ano yung produktong nakuha niya, ipamamahagi niya lang sa mga households yun eh. Palagay ko ang Meralco magiging masaya pa nga kung mababa eh. Sa marami kasing pagkakataon sila yung nasisisi eh. Kaya palagi nilang sinasabi, distributor lang po kami, hindi po kami. Ito po yung nabili namin, kaya po ganito eh, di ba? Ma'am, kayo po ba yung naatasan ng batas? Parang kayo ata eh. Na pagigihan natin, kung kinakailangang ilagay natin sa isang transparent na proseso, wag na natin sabihin na, o kasi kilalang mga tao ito eh, kasi mga talagang malalaki namang mga tao, ang mga talagang may-ari nitong mga power generations na ito eh. Paano natin ba masisiguro at paano natin masasabi sa ating mga mamayan na okay, kahit malalaki ang mga yan, kailangan pumasok sila, magpasakop sila sa tuntunin ng ERC. Para sa ganun, ang talagang magkakamit ng biyaya dito, ang mabebenepisyuhan, mga mamamayan. Yun po kasi ang hinahanap eh, ng ating mga mamamayan, ma'am. So paano ba yung power supply agreement? Nagkaroon pa nga ng ano dyan eh. Parang umabot pa sa Korte Suprema na ang kinakailangan palang mag-bid eh, DOE. Tama po ba yun? Mr. Chair, Your Honors, ang pag-aaproba po at ang pagre-review ng power supply agreement ayon po sa batas ay ibinigay po sa Energy Regulatory Commission. Tama rin po kayo, meron po tayong tinatawag na competitive selection process guidelines na may mga na-issue po noong 2015 at 2018 na ang atin pong mga PSAs ay dumadaan dyan sa proseso na yan bago po mai-apply for approval at review ng Energy Regulatory Commission. Tama rin po kayo, Mr. Chair, Your Honors, na nagkaroon po ito ng usapin na napunta sa Supreme Court na ang naging desisyon nga po ay pagdating po sa competitive selection process ay ang Department of Energy po ang mag-i-issue ng mga guidelines. Pero kasama ang Meralco doon sa pag-determine ng bidding. Tama po ba? Kaya nagkaroon pa ng konting problema eh. Meralco, pwede ba kayong mag-comment doon? Mr. Chair, clarify ko lang po yung tungkol dun sa CSP. Tama po, ang Meralco po ang nag-determine, ang participation lamang po ng Meralco doon ay sabihin kung ilang yung megawatt or yung demand na requirement na para kailangan namin para mapa-CSP. Pero ang nag-conduct po ng process ng CSP ay ang tinatawag nating Third Party Bids and Awards Committee na na-form naman po ayon sa guidelines ng Department of Energy. Yung composition po at saka yung proseso sa pag-form ng TP-BAC na tinatawag namin, pina-approve naman po namin yan sa Department of Energy. So sinunod po namin yung kanilang proseso. May dalawa pong customer representative sa TP-BAC ng Meralco. So kung pwede ko pong ipagpatuloy yung naging resulta po niyan, nung ginawa po namin yung CSP na yan last December, para po sa kabuuang 1,700 megawatt requirement namin, bumaba po ang presyo ng kuryente, yung generation charge namin, by more than 1 peso per kilowatt hour from previous year's rate. So ang laki na po nung binaba nung generation cost namin from that time to this time, from previous year to after ma-implement namin itong mga bagong power supply agreement na dumaan din po sa proseso ng pag-aproba ng Energy Regulatory Commission. So after po nung CSP, papile po namin ito sa Energy Regulatory Commission, evaluate po nila through a public hearing, may mga customer representatives din po doon, at si ERC po ang may final say kung ano yung rate na i-implement namin.
So yun po ang naging proseso namin sa pag-implement ng mga bagong PSAs ayon sa guidance at guidelines ng Department of Energy at saka Energy Regulatory Commission. Mr. Chair, ang hinihintay po kasi o yung hinahangad ng pangkaraniwang mamamayan ay yung maramdaman po niya yung epekto nung ginagawa nating lahat na ito. From generation, transmission, distribution, under the atmosphere of a regulatory regime na talagang nakikita natin yung patnubay ng ERC at pag pinagsama-sama natin ang efforts na yon, mararamdaman ng isang consumer. Maring bumaba po ng piso, pero hindi po niya mararamdaman eh. Dapat bumaba po siya in a way na mararamdaman po niya, magkakaroon po ng katarungan yung sinasabi sa Section 4 ng inyong prangkisa sapagkat may kukumpara na natin ngayon. O tingnan mo nga naman, 5 years ago, tingnan mo ang binabayaran kong kuryente, napakataas. Pero ngayon, tingnan mo, 1/3 na lang. Pagka po ganun ang nangyari, magkakaroon ng katuparan ngayon ang sinasabi ng 9136, yung affordability, yung least cost manner. Hanggat hindi po nabibigyan ng diin yun at hindi nararamdaman ng pangkaraniwang consumer, hindi po natin nabibigyan ng hustisya itong prangkisa na ito na binigay ng Kongreso noong 2003. Mr. Chair, dadako na po ako sa panghuli na lang. Kaya ko po ini-stress yung prangkisa sapagkat dito po nakasalalay yung operation ninyo. Hindi kayo dapat lumayo rito at ang objective ng batas kinakailangan nating matuntun. Ito pong Section 9 kasi, Mr. Chair, nang sinasabi rito, binibigyan ng Meralco ng 25 years from effectivity. Yun nga yung June 3, 2003. So 25 years from June 3, 2003, ang effectivity ng prangkisa ninyo, unless, sabi po niya, maliban na lang kung ito ay ma-revoke o ma-cancel ng Kongreso for any violation of the terms and or provision of this franchise. Kaya po, sinasabi namin, wala pong takutan dito. Kinakailangan maipaalala lang na meron din namang karapatan ng Kongreso na i-revoke o i-cancel yon. Sana huwag tayong mapunta doon. Ayoko po na mapunta tayo roon sapagkat pare-parehong hindi magiging maganda para sa ating mamamayan kasi may interrupt ang serbisyo. Pero gampanan po natin, alang-alang po doon sa pagtupad nating pare-pareho ng tungkulin at sagutin sa mga mamamayan, ito po ay negosyo. Pero sa mga progresibong negosyong nakikita namin, yung tinatawag po nilang corporate responsibility. Meralco as a corporate citizen has an obligation and it is accountable to the people. While making business, kinakailangan po ay gawin natin parehas at natutupod po natin ang ating business objectives. Sa ERC po, yung pinag-usapan natin kanina, pag-aralan po natin, yun pong systems laws. Ang Meralco naman, ang pinapag-usapan natin ay tuntunin natin yung sinasabi na kita na dapat lamang under the Public Service Act at ilang pang mga katibayan na dapat nating patunayan dito na ibigay natin yung pagsaserbisyo ng kuryente base sa hinihingi ng batas, Republic Act 9136, at base na rin po sa prangkisa na may katambal kayong pananagutan. Ito nga yung idulot natin ang kuryente sa paraang pinakamurang magagawa natin. Umanap po tayo ng comparison para sa ganun makita natin na oo nga pala medyo mataas. Pagka ganun po nangyari, ang taong bayan po ay
mapagsisilbihan natin ng mahusay, walang pag-iimbot. Salamat po, Mr. Chair.